Yun mga kabukid, sa wakas at nakapagpabakod na tayo ng ating munting farm. At dahil kalahati nga lang ng bukid ang ating pinasimento para sa baha, nilagyan ko naman ng cyclone wire sa gitna para hindi makalabas yung ating mga alaga. Kawayan nga lang yung pinamposte ko dito kasi pansamantagal lang naman ito. Kaya naman tara na, samahan nyo ako. Hinukay ko na nga yung mga pwesto ng ating mga poste gamit yung bareta kasi naman napakatigas ng lupa kasi nung nakaraang buwan pa to. Yung mga tirang kawayan nga na ginamit ko sa kubo, yung ginamit kong pamposte dito kasi pansamantagal lang naman ito. Siguro mga 10 years lang naman. Tapos yung iba naman yung mga ipil-ipil na tanim ko dito. Patapos pa lang yung bakod natin dito, kung makikita nyo may naguhukay pa sa dulo. Kung mapapansin nyo nga napakainit dito kasi nung Abril pa to. Bali 10mm nga yung ginamit kong pinaka-frame dito, nilalagay ko lang sa taas at saka sa baba, sinusuot ko sa mga butas. Medyo mahirap nga lang siyang isuot kasi naman first time ko maglagay ng ganito. Ewan ko kung tama yung ginagawa ko. Pero sa tingin ko naman may tama ako. 2x2 nga pala yung pinili kong size ng ating mga cyclone para hindi makalusot yung ating mga tuta at saka yung ating mga sisiw na manok at bibe. Ito na mga kabukid, dito ko na nilagay sa dulo ng ating bakod. Instead doon sa may net na yon. Kasi sa gabal siya. Daanan kasi ng ano yun pag nagpapatubig kami. Tapos magkatrabaho pa kasi kami dito. So sinagad ko na siya dito sa bakod. Yan, pasok na yung mga panambak na gagawin natin. So hindi makakalabas yung mga bibi, tsaka aso. Ayan, dahil 6 feet po siya, mas matangkad pa sa atin no. Dito sa dulo nilagyan ko lang ng dowels yung bakal, tsaka sa taas 10mm, tsaka sa baba. Yan, di na yan makakalusot yung ating bibi at manok. Yan, tinalian ko siya, buti may mga abang kami dito, mga horizontal. Saka dyan tinalian ko lang para kahit aso hindi na yan makakalabas. Yung mga awang na to sa baba, siguro tatambakan na lang namin yan para di makalusot yung aso. Total marami ng panambak. Ayan, halos sakto yung mga ginawa kong poste kanina. Isang cyclone sakto dyan sa mga poste na yan. Nasa 4.5 meters. 6 yung binili ko. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halos sakto hanggang dun. Pero doon maglalagay tayo ng pansamantalang parang gate para naisasara natin pag aalis tayo o ano, walang tao dito, pag uuwi si Sander, para di lumabas yung ating mga alaga. At saka sa gabi masasaruduhan natin doon. So safe na yung ating mga alaga dito, di na lalabas dito yung mga bibi. Lagay dyan sa tubo baka nangingitlog. So ito, nandito lang lahat. Nung una nahirapan pa akong magsuot ng bakal, pero nung nagamay ko na napakadali lang pala. Dapat pala ilatag lang muna ng maayos yung ating cyclone wire. Tapos kailangan diretso yung ating bakal. Ayan galing ko niya. Natuwa nga ako sa sarili ko kasi sa wakas may nagawa akong tama. Pagkatapos ko nga palang lagyan ng mga bakal yan tinatayo namin, nagpapatulong ako dun sa mga nagbabakod namin. Tapos ako na lang yung nagtatali sa mga poste. At para mabatak nga tinatapakan ko yung bakal sa ilalim. Tapos iangat ko naman sa taas para matalian ko siya at nakabatak yung ating cyclone. At pagdating naman dito sa dulo sobra ng konti yung ating cyclone, kaya naman tinalian ko na lang, pinagsama-sama ko na lang sila kasi hanggang dito na yung magiging gate natin papasok ng ating farm. So pagkatapos nating mailagay, ganito na po yung itsura ng ating bakod. Tapos dito naman sa dulo, dito yung magiging gate natin pag natapos nilang bakuran yung hollow blocks. Bukas na lang natin ipiprepare yung ating pang gate dito na siguro stainless o kaya naman gold plated. At napakaswerte naman ng mga posting semento na to kung kailan natapos na yung ating mga poste na kawayan at ipil doon naman may nagbenta sa atin ng ganito. Itatabi ko na muna to, siguro after 10 years bulok na yung ating kawayan, so magagamit din siya. And so kinabukasan ngayon nakapagbuhos na rin ng poste dito sa ating concrete na bakod, kaya naman pwede na natin gawin yung pinaka gate natin. Coco lumber ngayon gagamitin kong poste dito sa kabila para pwede natin lagyan ng bisagra yung pinto dito, at para maging matibay siya sisimentuhin namin, kaya naman nilagyan ko ng pako sa ilalim para kumagat yung konkreto. Kaya naman pagkatapos namin hukayin pinadiligan ko na kay Adji para mabuhusan na rin namin ng simento. At yung ginamit nga namin na halo dito hindi katulad ng mga normal na halo kasi nilagyan namin to ng pampatigas, kaya naman pag natuyo ito siguradong matigas na matigas. Binigay kasi sa akin yun ng tiyuhin ko, yun daw yung ginagamit niya nung nasa abroad pa siya. Napaka-effective daw nun, kaya naman binigyan niya ako. Ang pangalan pala ng gamot is Robas. So bago nga namin punuin yung aming poste ng simento sinigurado ko muna na nasa hulog kasi dito kakapit yung ating mga bisagra para maging diretso rin yung ating pinaka-gate. At dahil natapos na natin yung mga poste, pwede na natin gawin yung ating pinakamahal at pinakamagandang gate. At dahil nagbago nga yung plano ko, imbis na stainless o kaya naman gold plated, naisipan ko na mas modelo na dapat yung gagawin ko. Ito nga pala yung nauuso ngayon na rusty corrugated roof sheet.
Diba sa pangalan pa lang tunog Gensi na. So pagkatapos kung mabuo yung ating kakaibang gate, tinakpan ko naman ng lumang yero dito sa dulo, yung pagitan ng bakod na konkreto at saka yung ating coco lumber. At para magmukhang mayaman nga yung ating bakod, nilagyan ko ng grills dito sa taas. At pagkatapos naman nilagay ko na yung ating gate na may gintong bisagra at tornilyo. Hala, baka nakawin yan. Ang smooth pala pag bisagra ay ginto. So ngayon lalagyan naman natin siya ng stopper kasi dumidiretso siya sa labas. Ewan ko ba ba't parang lumit yung ating gate. Sa pagkakaalam ko sinukat ko naman ito nung tinayo namin yung posting coco lumber. Malamang hindi tama yung nabili kong metro kasi si Tianggi ko lang yung nabili. Ganun talaga pag mumurahin yung gamit. At dahil tapos na nga yung ating gate, ilalagyan na natin ng high-tech digital security lock. At dahil may combination nga yung lock niya hindi basta-basta mapapasok ng kung sino-sino lang. Kahit yung mga delivery rider. Shopee po. Shopee. Aji po. Aji. At dahil natapos na nga yung ating bakod, pati yung gate, dinoble check ko yung ating mga alaga kasi baka may nakalabas at hindi na makapasok. Tinatawag-tawag ko nga yung ating mga bibe. Baka kasi may mga salisigang dito sa likod. At di nga ako nagkamali. Ay, akala ko kung sino, yung pala si Bapang Kwe. At dahil may malalaking aso nga tayo dito sa farm, kailangan natin maglagay ng warning sign sa may gate. Kaso napansin ko na parang may mali. Kulay kalawang yung nabili kong pintura. Kakulay tuloy ng ating gate kaya naman hindi halata. Pero red naman yung binili ko, tinan nyo guys Primer red naman yan, di ba? Siguro dahil hindi ko binili to sa hardware, mas mura kasi sa butika. So paano ba yan? Hanggang dito na lang mga kabukid. Salamat po sa panonood. Shoutout kay Hanix Veloso. Thank you!